Magandang araw sa inyong lahat. Sa araw na ito, meron na naman tayong bagong matututunan at bagong susubukan. Dahil ngayon kayo ay nagdadalaga at nagbibinata na, may mga bagay na rin tayo na kaya nang gawin at kayang maitulong sa bahay, hindi kagaya nung tayo ay mga bata pa. At isa sa mga responsibilidad na maaari natin itulong kay mama at papa ay ang pagsasaing. Kaya ngayon, tuturuan ko kayo kung paano ang tamang pagsasaing. Pero bago ang lahat, maghugas muna tayo ng ating mga kamay. Sa paghuhugas ng kamay, basain muna ng ating kamay. Pagkatapos, kumuha tayo ng sabon at sabunin natin itong maigi. Karapat likod, pagitan ng mga daliri at ang mga kuko. Banlawan ito na maigi. Ayan, malinis na ang ating mga kamay. Maaari din tayong gumamit ng apron upang maiwasan natin ang matalsikan ng ating mga damit. At kung sakaling may mga bagay na mainit na tumalsik, ay hindi tayo agad mapapasok. Yan. Ang pagsasaing ay ang pagluluto ng bigas. Meron tayong tradisyonal na paraan at meron din tayong tinatawag na makabagong paraan. Sa makabagong paraan, gumagamit tayo ng rice cooker. Kagaya nito. Sa tradisyonal naman, ay gumagamit tayo ng kalan at kaldero na siyang gagawin natin sa araw na ito. Sa ating pagsisimula, ay ihanda muna natin ang ating mga gagamitin upang maiwasan natin ang pagkaabala. So nandito na ang ating tubig, ang ating sandok na panghalo, ang ating panakan, ang ating kaldero, at syempre ang ating akalan. At may iba't ibang uri ng kalan. May kalan na kagaya nito na gumagamit ng kuryente o tinatawag na electrical stove. Meron din naman tayong gas stove na gumagamit naman ng LPG. Meron din tayong tinatawag na induction cooker. Meron din namang lutuan na gumagamit ng gas. At syempre, bukod sa kalan, ang ating star of the night, ang ating bigas. Okay, dahil malayo ang ako sa lababo, dito na ako mag-aanlaw ng ating sasaing na bigas. Okay, tapos na tayo sa paghahanda. Ngayon naman ay ang paglalagay ng bigas. Maraming uri ng bigas. May bigas na matapos sa tubig, may bigas na hindi naman matapos sa tubig, at may bigas na katamtaman lang. Para sa ating gagawin ngayon ay maglalagay tayo ng parehas na dami ng bigas at tubig. Maaari naman nating dagdagan ng tubig mamaya kung ito ay kulang. Kung ang ating bigas ay matakaw sa tubig. Nagtakal ako ng 1 kalahating bigas. Kalimutan ito, pagkalimutan. Okay. Yan. Sa pag-aanlaw o sa pagbuhugas ng bigas ay lagyan lang natin ito ng tubig. Sapat para babanlawan o matanggal ang ating mga alikabok. Kasi ang ating bigas ay sa lagyan alikabok, may mga bato, yan po ang ating tatanggalin. So i-inspect po natin siya habang ating siyang hinahalo kung meron siyang mga bato, ipa, o anumang foreign object na hindi dapat kasama sa ating isasaing. Ida-drain lamang natin ito, ang tubig na ating pinaghugasan. Salukin natin ng pagganito ang ating kamay upang dumaloy lamang ang tubig at ang mga nakalutang na dumi ay matanggal lamang siya at tuloy-tuloy siyang dumaloy, sumama, pumunta, timbak ang planggana.
Kung may mga ipa dyan, or may mga langgam, mapapasama siyang mabuhos. Samantala, ang mga bigas naman na napasama ay mananatili sa ilalim at kung wala naman dumi, bato at iba pa ay maaari natin ibalik. Ayan. Sabihin natin ang palanggana. Lagyan na natin siya ng tubig. Parehas ng dami ng ating bigas. Maaari naman natin itong dagdagan mamaya kung sa tubig. Okay. Patay natin. Kung sakali na wala kayong panukat kagaya nito, ay maaari tayong gumamit ng ating kamay. Tusok lamang natin ang ating kamay sa bigas at sukatin kung ano ang level nito. Sunod naman ay itusok ulit natin, pero this time hindi natin ilulubog sa bigas, kundi ang sukatin natin ay ang tubig. Kung parehas at pantay ang kanilang sukat, ay tama na ang ating sukat ng tubig. Okay, ngayon naman ay ilalagay na natin ito sa ating kalan. Paalala, tayo ay gagamit ng apoy o ng init. Kaya dapat kasama natin ng ating mga magulang o mga nakakatanda upang gabayan tayo at subaybayan sa paggamit upang maiwasan natin ang pagkadisgrasya. Yan, ilang natin at isasaksak na natin ang ating utol. Isa ulit paalala, pag tayo ay magsasaksak ng diferenteng bagay, siguraduhin natin na tuyo ang ating mga kamay. It's time, tuyo na ang ating kamay. At isaksak na natin. Ilagay natin ang ating apoy sa high hanggang ito ay tumulo. Ayan. Habang tayo ay naghihintay, maaari natin linis-linisin ang ating pinagawaan. Using ayan, nagsisimula na kumulo ang ating sinaing. Sa ganitong punto, maaari na natin ilagay sa medium o medium low ang ating oil o heat. Sa ganitong paraan, maiiwasan natin ang pagkasunog o pagtututong ng ating sinasaing. A few minutes later. Tara, check natin ang ating kanin. Yan, luto na ang ating kanin. Perfect ha! Ngayon, pwede natin patayin ang ating kalan. At siguraduhin, tanggal na ito sa saksak. Sa mga may LPG naman, ay siguraduhin natin, pinatay natin ang tangke ng LPG. Na ang ating kanin. Maaari na tayong kumain. Maaari nyo itong ilagay sa bandihado, lipat ito. Napakaganda. Walang katutong-tutong ang ating sinain. Ito ay dahil nilaan natin ang ating apoy kanina. Maaari nyo rin palang haluin ang inyong bigas pagka ito'y kumulo na upang ang mga kanin na nasa ilalim ay mapunta naman sa ibabaw. Ganong paraan, nakakaiwas din tayo sa kakain na! Pagkatapos nating magsaing, ay hindi pa tayo tapos. Dahil kailangan natin siguraduhin malinis ang ating pinaggawaan at pinagsaingan. Sabi ang mga katkero. Yan. Punasan din natin ang ating pinagawaan. Maaaring may mga lalaglang na bigas, anin, ang ating pinagawaan. Tapos na tayo! At para na kumain! Bye-bye!
Yung mag-apply tayo.